Sa mundong maingay at napakaraming tao, hindi ko inakala na matatagpuan ko yung tao na makakasama ko sa lungkot at saya, yung taong makakasama ko sa hirap at ginhawa. Sa'yo ko nahanap ang katahimikan na isipan. Sa'yo ko rin naramdaman ang kalmadong puso. Sa'yo ko nakita ang mga simpleng bagay, mga bagay na nagbibigay ng tunay na kasiyahan. 20 taon na ang nagdaan, pero nandito pa rin tayo. Hindi dahil walang pagsubok o walang mga problema, kundi pinili natin na harapin ito ng magkasama. Star Cinema yan ah. Let's chase the sun, feel its glow as the ocean whispers soft below. Dito nga namin napili mag-celebrate ng anniversary sa Boracay. Dahil sino ba naman ang hindi pinapangarap na makarating dito, di ba? Tingnan nyo, ngayon na ako nakakita na ito. Napakapino at puting buhangin. Napakalinaw ng tubig. Napakagandang dalampasigan. Ito lang din yung first time experience namin sumakay ng bangka. At saka sumakay ng eroplano. Ayun o, happy. Natupad na yung pangarap ko, dumaan sa Vocalator. Actually, yung nasa isip ko pala is yung Vocalator sa San Francisco Airport. Natupad na yung pangarap ko, ang dumaan sa Vocalator. Pero dito muna tayo sa Manila. Walang tulog, walang liko. Pero kahit ganun, masaya pa rin. Siyempre, first time experience namin na makasakay sa aeroplano. Hindi naman pala nakakatakot. Basta may nagaraya kang kakainin. Pero yung iniisip ko, paano pagdating dun sa Caticlan Airport at sasakay na ng jetty boat? Sabi ko, basta magkatabi tayo, di ako matatakot. Oh no! Ayun lang. Walking by the shore so free, waves are dancing just for me, golden sand beneath my feet, ocean song, a rhythm sweet. Akala ko sa eroplano ako mahihilo. Pero dito pala sa pagsakay ng bangka. Naku, paano na nga ba to? Cancel na ba ang island hopping? First stop sa aming island hopping experience ay ang Puka Beach. Kakaiba yung buhangin dito compared dun sa White Beach. Dito, magaspang na kulay gold at may halong mga puka shells yung buhangin. Wala rin masyadong establishment dito at saka mga resort. Bagay na bagay para sa gusto lang mag-relax at ng tranquility. Ibang klase rin yung linaw ng tubig dito. Parang nakita ko lang to sa Moana eh. Kulay turquoise. No?
second stop, ang snorkeling experience. Ay, pagkatapos nga dun sa nakakahilo kong experience sa snorkeling spot, dito naman kami pumunta sa Crystal Cove. Isa siyang private island na malapit sa Boracay. Ibang klase rin yung linaw ng tubig dito, kulay turquoise. So ano masasabi mo sa island hopping? First time? Ako hindi ako nahilo. Pero natakot. Hindi ka nahilo pero natakot. Yeah. Ako, hindi ako natakot pero nahilo. At nasuka. Suka? Kaya mo na, hindi ka naman subukan. Susuka pero hindi susuko. Aray. At dahil December nga kami pumunta dito sa Boracay, yun din yung panahon na nagpapanata kami at naghahanda para sa taunang pasalamat. Buti na lang, hindi naman kalayuan dun sa hotel na pinagstayan namin ay ang lokal ng Boracay. Bilang mga hinirang ng Diyos, ang pangako namin ay kahit saan mang isla kami mapunta o kahit saan bansa man kami makarating, ang uunahin naming hanapin ay ang dako ng pagsamba. Kainan na! Isa nga sa laging pinupuntahan dito sa Boracay ay Antibon. Dahil dito mo makikita ang iba't ibang uri ng tindahan, mga souvenir shop at higit sa lahat, masasarap na kainan. In the quiet hours of early morn, a soft melody begins to form. Your smile lingers like a whispered tune in the hush of a waking afternoon. Bye-bye. Ay,
Kung pwede lang sana na forever na lang tayo dito. Kaya lang hindi pwede. Marami pa tayong bayarin. Ang alat! Oh, grabe.